umaga po muli. Ito po si Jukri. Samahan niyo po ako na magbasa ng aking ika-8 na tarot card na pipiliin sa grupo ng aking tarot card. Samahan niyo po ako. Ito po ang aking mga card na inilatag at piliin po natin ang card. Ito po ang napili nating card, ang tinatawag nating Ten of Pentacles. Ang Ten of Pentacles po ay nagsasabi sa atin ng kayamanan at kapirahan. Sa card po na ito ay makikita natin ang isang medyo may edad na lalaki at isang batang hindi natin alam kung lalaki ba ito o babae. Ang sinasabi po dito ay ang lolo at ang apo. So, masasabi po dito ay kayamanan ng isang lolo ang isang apo. Ang apo po ang pinanggagalingan ng tinatawag nating kaligayahan ng lolo. So, ito po ay isang uri ng kayamanan na may pagmamalaki ng isang lolo na siya ay merong minamahal na apo. At ang apo pong ito ay ibinabalik ng apo sa lolo ang isa ring kayamanan sa pamamagitan ng pagngiti, at kung siya po ay makapagsalita na ay maririnig ng lolo ng ang anumang tinig mula sa apo. So yan po ay ang kayamanan ng lolo ay ang apo. Makikita po natin na mayroong isang aso sa harapan niya. At ito po ay masasabi rin isang uri ng kayamanan sapagkat ang isang aso ay tinatawag natin na isang tapat at mabuting kaibigan. Yan po ay isang simbolo ng isang kaibigan na nagiging kayamanan ng isang tao sapagkat ito'y tapat at mabuti sa kanya. Kung may relasyon po tayo sa isang kaibigan na katulad ng simbolo na ganyan, na isang mabait at isang tapat, ay yan po ay maganda para sa atin. So sa ating pong buhay ay isang kayamanan ang mayroon tayong mapagkakatiwalaan at isang mabuting kaibigan. Yan po ang simbolo ng aso. Sa bandang likuran po niya ay may tinatawag na mag-asawa. At ang mag-asawang yan ay masasabi nating ang kanilang pag-ibigan ay isang kayamanan. So, ang pagmamahal ng isang asawa, yan po ay isang kayamanan na masasabi natin. So kung nagmamahalan po ang mag-asawa, ay sigurado po na mayaman sila sa pag-ibig. At yung kayamanan na yan ay hindi maalis sa kanilang dalawa. Sa likuran po ay meron tayong makikita na isang malaki at isang maliit na bahay. Masasabi po natin na yan ay isang uri ng simbolo, kung malaki yan, ay isang uri ng simbolo ng kayamanan o kapirahan. Kasi medyo mahal po yan at kagamitan po yan ng maraming pera. So kung kayo po ay nakapagpagawa ng isang malaking bahay, ay masasabi natin na kayo ay may kapirahan. Ang bahay po din yan, kahit po maliit, ay simbolo ng kayamanan. Kung ang nakatira po dyan ay tunay na nagmamahalan. So ang mga pamilya po na kahit saan po kayo, maliit man o malaking kabahayan, ay masasabi natin kayo na pupuno ng kayamanan
kung kayo po ay nagmamahalan sa loob ng inyong tahanan. So, huwag po nating kalimutan, ibigin, mahalin ang kasama natin sa ating bahay. So, huwag po tayong mag-aaway o huwag po tayong malalayo sa ating mga kasama sa bahay. Ito pong card na ito ay masasabi natin na mayroong malapad na lugar. So, ibig sabihin yan ay simbolo ng kapirahan ng nagmamay-ari ng lupa na yan sapagkat napakalapad po yan, mahal po yan. So, ang tao ay sinasabi na may kapirahan o kayamanan kung meron kang kalupaan na ganyan o pag-aari ng lupa na ganyan. Ito pong 10 of Pentacles na to ay sinasabi na masasagad o mapupuno ka ng kapirahan o kayamanan kung ito po ay mabubunot ninyo sa mga card. So ako po, yan pong nabunot natin ay tayo po ay humihingi ng karapatan makatanggap ng maraming kapirahan o kayamanan mula sa ating Panginoon. So, tayo po ay ating ipagdasal yan at magkaroon tayo ng tinatawag na maraming uri ng kayamanan tulad po ng maglolo at mag-asawa at pati na rin ang pagmamahalan ng hayop at tao. Sila po ay yan ang tinatawag na kayamanan ng tao, ang pagmamahalan ng bawat isa. Sa banda roon po ay mayroon tinatawag natin na maliwanag. So ito pong simbolo na to ay pag nabunot nyo po ito ay nagkakaroon ng tinatawag na senyales na kayo ay talagang magkakaroon na ng maraming kapirahan at maraming kayamanan. Nabunot po natin ito bilang isa sa ating binabasang card. At ito po ay masasabi na tayo po ay bibiyayaan ang mga pamilyang Pilipino at ang bawat isang Pilipino ay bibiyayaan ng kayamanan at kapirahan ngayong taon na ito na 2025. So tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon, gabayan tayo para tayo ay magkaroon ng maraming kapirahan at maraming kayamanan ngayong taong ito. Huwag po tayong makakalimot na magdasal. Pagdasal natin na matanggap natin mula sa ating Panginoon ang mga kayamanan at kapirahan sa taong itong year 2025. Ako po si Jukri at nagsasabi sa inyo na marami pong salamat at sinamahan niyo akong muli sa pagbasa ng card na ito. I-follow nyo po si Jukri para kayo po ay laging updated sa pagbabasa ko. At i-friend nyo na rin po siya para pag ako po ay tumigil ng pagbabasa ng card ay patuloy pa rin tayo magsasama sa tinatawag nating inuulit ko po ulit, samahan nyo po ako na sa aking pagbabasa ng card at i-friend nyo na po ako, i-follow nyo ako sa lahat ng platform, Facebook, dito sa TikTok, sa Instagram at lahat po ng media platforms na makikita nyo si Jukri o si Gregorio Singson Hotali Jr. Yan po iisang tao. Si Jukri po yung psychic na binigyan ng karapatan ng ating Panginoon na makahingi na mga gabay mula sa Kanya. At ako naman po ay nabigyan ng tinatawag na kapangyarihan na talaga pong napakalakas at direkta sa ating Panginoon. Kayo po ay nabibiyayaan ng relasyon ko sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Jukri. So, lagi nyo pong subaybayan ang pagbabasa ni Jukri ng kanyang tarot card. Hindi ko po masasabi na ito'y may pagpapatuloy ng matagal sapagkat ako po ay naniniwala na sasabihin po yan ng ating Panginoon kailan ako titigil at kailan magsisimulang muli. Maraming salamat po.